Hi guys! Welcome back to my channel. If ever na bago ka lang sa channel ko, my name is Donna Aquino from Hong Kong. So for today, pag-usapan po natin ang quick recap lang tayo and sasagot ako doon sa mga frequent asked questions sa old video ko about ng papunta rito sa Hong Kong. By the way, turuan ko muna kayo ng greetings dito sa Hong Kong dahil ang Chinese community nagse-celebrate ngayon ng Chinese New Year. So, 3 days holiday kami ngayon. So, I'm lucky enough na makagawa ng video ngayon para sa inyo guys. So, sa Mandarin, ang greetings ng Chinese New Year is Gong Xi Fa Cai. Sa Cantonese naman, they say it as Kong Hei Fa Choi. Yeah. So, in English, Happy Chinese New Year sa inyong lahat guys na naka-tune in, naka-subscribe sa channel ko. At palambing na rin kung bago ka lang at sa tingin mo informative yung mga videos ko at na may mapupulot kang aral, lalo kung aspiring domestic helper ka at gusto mong maging isang ka-OFW dito sa Hong Kong, paki-press the button and subscribe guys. And so, without further ado, simulan ko na. So, unang tanong. Sabi doon ng isang commenter ko, kung English na daw ba yung gagamitin pag sa training center, kung English na. So, madali lang po, basic lang. So, pag ang instructor nagtanong sa'yo ng English, pakisagot na po natin ng English of course. So, from the training center, pinapractice na po tayo dyan. So, i-activate na po natin yung English language para mahasa na po yung dila natin na nagsasalita tayo ng English para pag-aray po natin ng Hong Kong. Isa na po sa atin yung pagsasalita. Automatic na English na yung sasabihin natin sa kausap. Kasi, syempre, Chinese yung teacher dyan. So, English na po yung ginagamit niya. May instance na nagtatagalog siya pero hindi siya ganun ka-fluent kasi nga Chinese po siya. So, English yung ginagamit niya kaya i-practice na po natin na magsalita tayo ng English. At matrain na rin tayo na magsalita ng English para ready na pagdating na pag-arrive na ng Hong Kong. Number 2, bakit maraming bumabagsak sa assessment ng TESDA? Ano yung number 1 reason kung bakit sila bumabagsak sa TESDA? Para sa akin yung nakikita kong reason doon is number 1, hindi nag-aral na mabuti. Hindi sinapuso yung sa training agency kung ano yung mga tinuro na dapat nyong gawin bago kayo pumunta doon sa assessment, sa TESDA, para magpa-assessment kayo sa assessor nyo. So, from the training center, from the training sa agency, kailangan po isa-puso po natin, isa-isip ang training at aralin po natin mabuti. Para po pagdating natin sa assessment, okay na at hindi tayo bumagsak at hindi tayo magkamali ng pag-perform doon sa assessment. And pangalawang reason is, baka siguro maangas ka. So, ano pong ibig sabihin ng maangas? Baka naangasan sa'yo yung assessor mo na feeling mo mas magaling ka sa kanya na sumasagot ka. Baka iyon yung naging dahilan ng pagkabagsak mo. Pangatlong dahilan na nakikita ko is yung wala kang confidence sa sarili mo, na natataranta ka, kinakabahan ka, kaya mali-mali yung mga performance mo sa assessment. So, be confident po tayo at be smart the way natin i-handle yung assessment natin. Be confident, wag tayong magpatalo sa kaba. Lagi natin ilagay sa ating isipan at sa ating puso, ano ba yung dahilan kung bakit ka naandun? Ano ang dahilan bakit ka nag-apply? Lagi tayong mag-focus doon sa goal mo, bakit gusto mong makarating ng Hong Kong. Di ba? Kung iyon ang laging target mo, kung iyon ang mindset mo, maipapasa mo yung
assessment mo sa TESDA na walang negative feedback. At pang-apat is kulang ka sa manners. So, ano pong ibig sabihin pag kulang ka sa manners? Baka rude yung way mo ng pag-response para sa assessor mo. Remember, maging ano tayo, mga Pilipino tayo, usually magagalang tayo, manais tayong mag-approach. Lagi po natin i-carry yan doon sa assessment center kasi makakadagdag value yan sa iyo para maipasa mo yung assessment that time. Para maipasa mo na hindi ka na bumalik at umulit pa kasi wasting time kung uulit ka, di ba? And pang-apat is yung kulang yung mga equipment na dinala mo kasi sa agency pa lang i-advise kayo kung ano yung mga dapat mong dalhin, kung nire-required magdala ka ng hairnet, magdala ka ng kung ano yung nire-required sa'yo. Kasi kami noon, sabi, mag-white t-shirt kami. And, of course, bawal yung naka-tsinelas. So, mag-arrive ka naman doon na kung ano yung sinabi in-advise ng agency mo, yun yung gawin mo. Para at least, sumunod ka sa requirements. And, on time. Mahalaga din yung be on time. Kahit saan naman po tayong mag-apply, lagi dapat i-apply natin yung maging polite tayo about sa time, sa oras na ibinigay. So, if ever sinabing kailangan bago mag 8 o'clock na andun ka na sa assessment center, wag naman kayong mag-arrive ng 8:10 o 8:05. Before 8 na andun na dapat kayo. Di baling mas maaga kayo kaysa naman malate kayo dun sa usapan na oras, di ba? Kasi nag-a-apply ka eh. So, ikaw yung mag-adjust. Para sa pangarap mo, gagawin mo lahat. And, next, yung mga nagtatanong about sa age, paulit-ulit ko pong sinasabi, meron na po dyan sa video ko, sa short. Kung first timer ka po, hanggang 37 years old. And, may mga agency ngayon na ina-accept na rin nila ang 38, 39, 40, as long as fit to work ka, at nakikita nila na determined ka na maipasa mo yung training at talagang gusto mo mag-apply dito sa Hong Kong. At para naman doon sa mga ex-abroad, hanggang 45 years old po kung ex-abroad ka na. At merong mga chance na yung 50 years old na natatanggap pa, na nakakabalik pa dito as direct hire. So, kung ganon, lucky ka at na-direct hire ka at nakabalik ka dito sa Hong Kong. And ano pa ba yung mga comment nila kung mahirap daw ba magtrabaho dito? Depende po yan sa employer na mapupuntahan nyo. Ang sa akin, sa base sa experience ko, kung Chinese employer, more on mahaba yung oras ang trabaho. Pero kung maswerte ka, napunta ka sa Western employer, is meron ka lang certain time ng pag-work sa kanila. Katulad ng timetable ko, for example, yung timetable ko ngayon. So, I'm working only for 8 to 10 hours. And Saturday, Sunday ang day off ko. Depende po yan sa luck mo. Kung makakita ka na nag-a-apply ka pa lang sa agency sa Pilipinas, makakuha ka na ng Western employer. So, gagawan ko po ng panibagong topic, yung mga nagtatanong sa akin, ano yung pagkakaiba ng Chinese sa Western employer? Ano ang mas maganda? Ano ang mas magandang maging amo pagdating ng Hong Kong? Kung Chinese ba o Western families? Itatakal ko na lang sa next video kasi medyo para naka-detail, para mabigyan ko kayo ng insight kung ano yung pipiliin nyo. Pero kasi guys, kung nasa agency ka, bibihira na makakuha ka ng Western employer. So, back tayo dun sa topic natin, yung mga dahilan ng bumabagsak sa assessment.
yung ano pa ba, yung nakikita kong dahilan, iyon, basta huwag kayong maangas. Yun, number 1 yun, huwag kayong maangas, huwag kayong feeling na mas magaling pa kayo doon sa assessor nyo. Kasi talagang merong mga assessor sila, so syempre kailangan maging humble kayo dahil nag-a-apply kayo para pumasa kayo. Basta gawin nyo lang kung ano yung pinapagawa ni assessor pag nakasalang na kayo. Be confident sa sarili, huwag kabahan, mag-arrive sa assessment center ng on time, prepared kayo sa mga gamit na kakailanganin nyo, and laging mag-smile. At tandaan nyo rin yung pangalan ng assessor nyo kasi magpapakilala yan from the start. And i-remember nyo yung pangalan nila. Kasi pag tinanong ka, binalikan ka, anong pangalan ng assessor mo at hindi ka makasagot, baka iyon pa yung maging reason kung bakit bumalik ka na naman sa assessment mo sa TESDA. So, what else? Yung mga nagtatanong, maganda ba dito sa Hong Kong? Ang masasabi ko is maganda kasi best way ang Hong Kong compared to other countries like Taiwan, Malaysia, and Singapore na pasukin bilang, kung magtatrabaho ko bilang domestic helper, kasi sa Hong Kong, best gateway para makapag cross country ka if ever plan mo na mag-apply sa Europe, Switzerland, everything open here. Madali yung processing dito sa Hong Kong kung magko-cross country ka papuntang other countries like Canada, like that. Madali po ang processing dito sa Hong Kong. So, iyon yung mga benefits na nakikita ko kung bakit maganda yung Hong Kong. Hindi dahil bias ako dahil naandito na ako sa Hong Kong for more than 2 decades. So, the best dito, lalo na kung makakakuha ka ng Western employers. So, iyon lang yung update ko sa ngayon, and sharing my good luck. So, ayan, I'm wearing good luck sweatshirt because it's Chinese New Year, spreading my good vibes sa inyo guys, at palambing naman ng hit and subscribes, and mag-comment down kayo kung ano yung mga tanong nyo, yung mga frequent asked question nyo ng buhay namin dito sa Hong Kong, at baka mga tips paano ka mapabilis ang pagpunta nyo dito, makapasa kayo sa mga interviews nyo. And ayun lang guys, at Kong Hei Fa Choi, Gong Si Fa Chai. Happy Chinese New Year! Bye-bye!